Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 48 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa tahimik na banyo, sinusubukan ni Arthur na muli si Sylvie na paliguan. Halika na, Larere. Hindi ka pa ba sanay dito? Biro niya habang hawak ang buntot ni Sylvie. Ngunit matigas ang loob ni Sylvie at ayaw pa ring magpababad. Oho, gumagamit ka na ng mana ngayon, ha? Ngiti ni Arthur habang naramdaman ang banayad na mana mula kay Sylvie. Aba, ikaw ang may gusto nito. Pinuno niya ng mana ang kanyang kamay at marahang itinapon si Sylvie sa maligamam na tubig. Tumalsik ang tubig kasabay ng pagkakabagsak ni Sylvie, na tila nagalit ngunit napatawa si Arthur sa tagpong iyon. Pagkatapos maligo, bumaba silang dalawa sa hagdan at nadatnan ang kanilang mga magulang na naghihintay. Sa sala, sinalubong siya ng tingin ng kanyang ama na si Reynolds na puno ng pagmamalaki. Tingnan mo nga naman, parang S-class adventurer na ang anak ko, nakangiti niyang sabi. Ngunit agad din itong naging seryoso. Alam kong malakas ka na, Arthur. Pero huwag kang maging mayabang. Alamin mo palagi ang iyong hangganan. At kapag naging mahirap ang sitwasyon, magtiwala ka kay Jasmine. Tumango si Arthur. Opo. Biglang tumakbo si Ellie, ang kanyang munting kapatid, at niyakap siya habang umiiyak. Hindi. Sigaw niya. Totoo bang aalis na kayo ni Sylvie? Hindi ba pwedeng manatili na lang kayo? Yumakat si Alice, ang kanilang ina, sa kanya at napaluhan na rin. Anak, babalik agad ang kuya mo at si Sylvie. Hindi mo mamamalayan, anya habang hinahaplos ang likod ng anak. Pero umiling si Ellie. Ayoko. Gusto ko dito lang sila. Gusto ko sila ngayon din. Lumuhod si Arthur sa harap ng kapatid niya, hinaplos ito at mumiti ng malungkot. Alam kong malaki ka na. Kaya may mahalaga akong misyon para sa'yo. Habang wala ako, pwede mo bang protektahan sina mama at papa para sakin? Tumango si Ellie. Punong-puno ng determinasyon. Nag-ensayo na ako. Marami na akong mga ilaw na napapalabas. Kaya ko silang protektahan. Sabay higpit ng yakap sa kanya, sa sandaling iyon, napaisip si Arthur. Ang dami kong na-miss sa paglaki ng kapatid ko. At kahit sandali lang ang naging oras ko rito, hindi ito sapat. Pero para maprotektahan ko silang lahat, kailangan kong gawin ito. Yumakap naman si Alice sa kanya, pinipilit ang sarili na ngumiti sa kabila ng pag-aalala. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ayos lang ako, sabi niya. Hinawakan din ni Reynolds ang balikat ni Arthur at tumango. Ayos lang kami rito. Huwag mong alalahanin. Lumapit si Ellie kay Sylvie at niyakap ito ng mahigpit. Huwag kang pasaway, Larere. Biro niya habang pinupunasan ang mga luha. Ngayon, wika ni Alice, umalis na kayo. At huwag mong kalimutan ang singsing mo. Ipinakita ni Arthur ang kanyang singsing at mumiti. Huwag kayong mag-alala. Habang binubuksan niya ang pinto, tinawag siya ni Reynolds. Arthur! Lagi kaming nakasuporta sa'yo. Tumimo ito sa puso ni Arthur at naging lakas niya habang humakbang palabas. Sa labas, naghihintay si Jasmine, tahimik, ngunit handa. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Arthur. Bagkus, isinuot muna niya ang kanyang maskara, at sa pagtingin sa direksyon ng kanyang tatahakin, buong tapang niyang sinabi, tara na. Sa gayong paraan, nagsimula na ang panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. Isang pag-alis na hindi bunga ng kagustuhan, kundi ng tungkulin at pagmamahal. At dito nagtatapos ang chapter 48 ng The Beginning After the End. Salamat sa suporta mga ka-TV, hanggang sa susunod na kabanata at paalam.